ginagawa. Sama-sama natin itama ang mali, nang ang bayan natin makabangon muli. Dapat tahan natin ang gabay, huwag na tayo magreklamo. Itaas sa kamay ng gusto ng pag-asenso. Balikat na magkakapay, hindi tayo susuko. Malakas na boses, sabay-sabay mga puno, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot. Selebrasyon nga ng ika-100 at 20 anibersaryo ng pagkamit ng Pilipinas ng kasarinan dito sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio sa Caloocan City. 3 bagay yung binigyang diin ni Mayor Oscar Malapitan ang nanguna sa selebrasyon nga ng pagdiriwang na ito. Sinabi niya na bagaman malaya na yung ating bansa sa kamay ng mga Kastila ay hindi pa rin umano natatapos yung pananakop sa atin. Pananakop ng mga problemang kinaharap ng ating bansa. Dating nagtatrabaho bilang florist si Mark sa isang hotel, pero natanggal siya sa trabaho dahil sa pandemya. Ngayon, nagbebenta si Mark ng bouquet online. Umaasa siyang lalakas ang benta ngayong Mother's Day. Ang problema, tumataas ang presyo ng bulaklak at hindi niya pwedeng ipasa ang dagdag gastos sa customer. Ano ang kooperatiba? Ang kooperatiba ay isang samahan ng mga taong may iisang adhikain at pinagbubuklod ng kanilang pare-parehong interes at mithiin. Sila'y kusang nagsama-sama upang makamit ang kanilang mga pangangailangan sa pamayanan sa pamamagitan ng pag-aambag ng kanilang inipong kapital, pagtangkilik sa kanilang sariling produkto at serbisyo, at pakikibahagi sa mga benepisyo ng kanilang pagbubuklod. Sa gitna ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dulot ng pagkaantala ng COVID-19 sa mga negosyo, isinusulong ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang pagsuporta sa gawang Pinoy sa kampanyang Pinas Muna Tayo. Giit ng Department of Trade and Industry, sa pagsuporta ng taong bayan sa gawang Pinoy ay nasusuportahan rin ang mga trabaho ng mga Pilipino. Tayong community cleanup, feeding program at gardening. Sino sasali sa mga activities na to? Ako, gusto ko yung gardening. Sama ako sa feeding program. Gusto ko rin magluto para sa community. Well, ako na lang sa cleanup. Masarap naman maglinis para sa ikakaganda ng community. Hala, pagod na tayong lahat. Pero masaya, di ba? Totoo yan. Maganda makita ang bunga ng ating pagod. Ngunit, hindi lang ito para sa atin, kundi para sa buong komunidad. Salamat sa pakikilap ng mga kaibigan. Sobrang saya ng araw na ito. Sama-sama tayo nagbibigay ng oras at lakas para sa ikabubuti ng lahat. Ito ay magandang karanasan. At huwag nating kalimutan, may susunod na voluntary work. Tara, gawin natin muli! Nagbago na raw ang pamantayan ng mga Pilipinong botante ayon sa isang eksperto. Kung noon, nananalo ang mga kandidatong pinakamataas ang pinag-aralan, tila iba na raw ang hinahanap ng mga botanteng Pilipino ngayon. Si Sandra Aguinaldo on assignment. Sa meme na ito na kumakalat ngayon sa Facebook, ikinukumpara kung paano bumuboto ang mga Pilipino noon at ngayon. Dati raw, hinahala sa pwesto ang mga creme de la creme kumbaga sa mundo ng politika. Paramihan ang dekorasyon sa pangalan, pataasan ng pinag-aralan. Pero ngayon, bakit tila hindi na raw ganoon kataas ang pamantayan? Sisitahin ng pulisya ang isinasagawang pagtitipo ng mga individual sa EDSA Shrine ngayong araw kung makakaapekto ito sa daloy ng trapiko. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na aaksyon ang PNP at hindi ipahihintulot na sakupin ng mga tao ang kahabaan ng EDSA at Ortigas Avenue para maiwasang bumigat ang trapiko. Dagdag pa nito, wala umanong nakikitang indikasyon ang pulisya na kailangang itaas ang alert status sa gitna ng ginagawang gathering sa EDSA Shrine.